mga mi, for today's video, tara tayo mag-mini vlog. Akala ko nga mga mima dahil sa pag-iipin kaya nilalagnat si baby. Pero hindi pala yun yung dahilan kung bakit siya nilalagnat. Anyway mga mima, nag-start siya ng 37.5 lang. Tapos habang tumatagal, nagka-38 yung lagnat niya hanggang sa naging 39. Bali, pinapainom ko siya dyan ng gamot niya na 1 ml kasi 8 months naman siya. Bali, minonitor ko nga yung lagnat niya mga mima sore kung aabot pa siya ng kinabukasan. Pero umabot na kinabukasan yung lagnat niya. Kaya naman dali-dali ako agad nagpa-appointment sa doktor ni baby. Anyway, ito nga pala yung doktor ni baby. Since nung nilabas ko siya na yung naging doktor ng baby ko. Naman, buti na lang nakapunta kami rito sa clinic at ang dami rin pasyente ng baby. Maga pala na nagpalista ako mga mima, pang 14 na ako. So, ang dami talaga nagkakasakit ng mga baby ngayon. Habang nag-aantay nga ako mga mima at meron naman akong nakita at nakachikahan dito si Mima. Kaya naman, shoutout to you Mima. Tagal natin ng chikahan pero hindi ko alam pangalan mo. Shoutout to you, Mi. Sobrang cute ng anak niya talaga at sobrang lusog, pero usog. Hindi nga iyakin yung anak ko kahit may nararamdaman siyang hindi maganda. At yung oras na nga na yun, habang kalga ko siya mga Mima sore, nag-39 na yung lagnat. Dinouble check nga ni doktora yung kamay paan niya kung magkakaroon nga ng mga rashes at may mga nakitaan nga na maliliit na rashes pero kaunti lang Sabi naman. Sabi rin nga ni doktora na namumula-mula na nga ang gilagid niya kasi nga magingipin na din. At after nga may matignan ni doktora yung gilagid ng baby ko, sinilip niya yung lalamunan ng baby ko na pulang-pula na. Kaya dahil daw nilalagnat, dahil namumula na at namamagana yung lalamunan ng baby. At syempre doon ako kinabahan kasi hindi naman kumakain ng matamis yung baby ko. So para sa akin, saan niya nakuha yung mga ganon? Bakit namumula yung kanyang lalamunan? Nagkaroon nga ng hand and foot mouth disease ang baby ko mga mima. Lalo na sa stage na mahilig na siya magsubo-subo lalo na dahil nag-iipin pa siya. Tapos pinainom na rin siya ng gamot dyan mga mima sore dahil nga nag-39 na yung lagnat. Anyway mga mima sore, malakas naman kumain yung baby ko. Malakas din siya magdede, malakas din siya uminom ng tubig. Kahit meron siyang nararamdaman sa kanyang lalamunan. At pinainom ko na nga rin siya ng reseta ng doktor mga mima sore para sa kanyang lalamunan. At ito nga pala yung reseta ng doktor sa kanya na 2 times a day niyang iinumin tapos yung sa rashes naman niya anyway, mga mima sore. Sabi ko naman sa inyo kahit na mayroong masakit sa lalamunan ng anak ko, abay malakas pa rin siya magdede. Anyway mga mima, yung oras nga na yan ay yung pangalawang araw na nilalagnat na yung baby ko. Siyempre mas okay rin din sa akin na hindi ako makatulog basta mamonitor ko lang yung anak ko mga mima sore. Siyempre hindi ko binabalutan ng damit yung anak ko or kumot para lang sumingaw yung kanyang Kaya naman mga mima sore, kung magkakalagnat yung anak nyo, wag nyong ikukulob na hirap na at baka magkumpulsyon. Wag na wag kayong maniniwala sa kasabihan na wag nyong paliguan ng anak nyo kapag nilalagnat. Mas lalo silang iinit mga mima sore, kailangan nilang mapunasan o mapaliguan. At syempre mga mima, kapag may lagnat ang anak nyo, wag na wag kayong maniniwala sa sinasabi na kailangan jogging pants at sweater. It's a big no mga mima dahil pwede silang atakihin ng kumbulsyon mga mima sore kapag nagtaas ang lagnat nila dahil sa pagiging balot na damit at hindi napapaliguan. Kaya naman ako mga mima sore, kahit may lagnat o sinat ang anak ko, pinapaliguan ko yung mga Hindi nga ako nakapag-live selling mga mima sore dahil mas kailangan kong tutukan yung anak ko. Kaya naman binabawi ko na lang sa kain ng aking puyat mga mima sore dahil 2 araw na rin akong hindi nakakatulog ng maayos. Tapos ko naman diyan kumain mga mima sore, ako naman magse-set up at eucalyptus pa lang nilalagay ko dito mga mima sore dahil malaking tulong ang eucalyptus mga mima lalo na kapag may mga nararamdaman na hindi maganda ang inyong mga lakas anak. Kasi makaginhawa ng eucalyptus sa to mga mima sore kaya naman lagi ako dati gumagamit talaga ako ng cool fever mga mima sore pero tinigil ko na kasi mas lalo effective pa din itong pimpo na lagnat ng inyong anak, importante na lang punasan ng malamig na tubig sa mga singsing. Nagkakasakit yung mga anak ko, lagi kong sinasabi, ibigay nyo sa akin yung sakit nyo, wag na lang sa inyo yan. Pero wala tayong magagawa dahil lahat ng bata tumarating sa punto na nagkakasakit talaga at hindi natin ginusto yun. May sakit ang anak mo, kasalanan na lagi ng nanay. Yung mga mima sore, nung mga oras na yan na nag-video ko ay alas 12 na yan mima. Alas 12 na yan ng hating gabi at ang temperature na nakuha ko sa kanya is 37.5. At syempre, kumakalma na ang loob ko niyan dahil hindi na tumataas yung lagnat niya ng ganong oras. At ito naman yung video mina kaninang umaga lang yan at thank you talaga kay God kasi wala nang sakit yung baby ko. Dahil hindi na umabot ng 3 days yung lagnat niya or sinat. Kaya naman sabi ko sa yaya namin mag-switch naman tayo. Ako na muna kay baby, ikaw muna sa 2 bata. Kaya naman sinabihan ko din yung nang-aalaga ng anak ko na kapag may ibibigay kang laruan, wag basta spray lang ng alcohol, dapat linisin, dapat hugasan at banlian ng tubig na mainit. At syempre kahit wala na siyang sinat, dino-double check ko pa rin yung temperature niya mga mima sore. Mas okay na rin talagang sigurado kaysa magpakampante lang mima. At ito nga pala yung temperature niya mga mima sore ay nag 36.1 talaga kay Lord dahil hindi na siya nilagnat sa pangatlong araw niya. Anyway mga mima, sabi nga pala ng doktor kapag nilagnat pa rin siya na hanggang Monday, kailangan na namin pumunta sa hospital para magpa-check ng dugo. Para ma-check kung meron siyang dengue. na lang talaga diningin ng Diyos ang panalangin ko na gumaling ng anak ko. Thank you talaga kay Lord. Kaya naman for awareness lang mga mi, huwag maging kampante sa mga bagay na mga naisusubo ng inyong anak. Salamat po for today's video. Bye-bye!